Hi guys, ngayong araw pala ay wala tayong pasok. Maaga nga din pala bumangon yung lola ko ngayon para mag-ready ng almusal namin. Uuwi na rin kasi yung ate ko ngayon kaya maagang bumangon yung lola ko. Nagprito nga lang pala yung lola ko ng isda at saka ng talong nung almusal namin. Himala si Saori ngayon guys, ang aga nagising kasi ang aga rin niya natulog kahapon. Bale, ito nauna na nga rin pala mag-almusal yung ate ko dahil maaga rin siyang gagayak. Medyo malayo din kasi yung biyahe niya pauwi sa kanila kaya kailangan mga tanghali paalis na rin siya dito sa amin. Pagkatapos nga kumain ng ate ko, kumain na rin kami ni Mami Cherry. Hindi rin naman kasi kami kakasya sa lamesa kapag sabay-sabay kami kumain kaya nauna na lang yung ate ko. Bale, ito nakakain na nga kamit lahat, si Seichi natutulog pa rin. Fast forward, nakagayak na nga yung ate ko, nagpapaalam na rin siya kay Shinji. Babalik na lang ako sa birthday ni ate, ha? Ha? Bale, ito nagpaalam na nga yung ate ko sa amin. Yung nakakalungkot nga kasi mapapalayo na naman siya sa amin. Naka 9 days din kasi siya dito sa bahay kaya ang tagal rin namin siya nakasama. Ang bawal umiyak. Bye-bye. Fast forward, bumaba na rin kami ng ate ko. Inatid ko na nga rin pala siya sa may sakayan ng bus. Binitbit ko na rin yung maleta niya para hindi na siya mahirapan. Mga 3 oras nga din pala yung biyahe ng ate ko pauwi sa kanila. Kaya maaga rin siyang umuwi para hindi nagabihin sa biyahe. At pagka-uwi nga ng ate ko, umuwi na rin yung lola ko. Back to reality na naman tayo kasi magiging busy na naman kami lahat sa trabaho. Mga bandang hapon nga inaya ko naman si Saori tsaka si Seichi na maglaro sa park. Mukhang naiinip na rin kasi sa bahay sa haba ng bakasyon nila. Kaya naisipan ko silang yayain sa park para mawala naman yung inip nila sa bahay. Pagdating nga namin dito sa may park, si Saori at Seichi tumakbo na agad. Halatang halata naman sa kanila na namiss nila maglaro sa labas. Hindi pa rin kasi kami makapasyal sa malayo dahil medyo maliit pa si Shinji. Lalo na yung panahon ngayon sobrang lamig, baka magkasakit si Shinji. Nakakatuwa nga si Saori at Seichi dahil nagkasundo silang sumakay dito sa may motor. Palagi din kasi nag-aaway yung dalawa na yan kaya pinapagalitan ko din minsan. Pero mas madalas naman sila magkasundo kaysa magkaaway. Malambing naman kasi si Saori sa mga kapatid niya kahit na inaaway siya ni Seichi. Fast forward nga biglang nawala si Seichi. Hanap ako ng hanap sa kanya, yung pala nagpunta dito sa maraming bulaklak. Kung hindi nyo nga pala alam guys, mahilig pala si Seichi sa mga bulaklak. Kapag kasi nakabay kami at nakakita kami ng magagandang bulaklak, tinuturo talaga ni Seichi. Kinabahan talaga ako noong una, akala ko kung saan na nagpunta, dito lang pala. Naantay ko lang yung dalawa, naglalaro pa eh. Antayin ko lang magsawa maglaro para diretso uwi na rin. Tayo pa natin matapos sila maglaro. Nani? Siya nga pala guys, sa Lunes pa nga pala yung simula ng trabaho namin. Kaya sinusulit ko na talaga yung pahinga habang nasa bahay ako. Dahil patapos na rin yung mahabang yasumi natin, puro trabaho na naman talaga yung kasunod nito. Bago nga kami umuwi, si Saori at Seichi nakipaglaro pa dun sa may dalawang aso. Fast forward, nandito na kami sa may bahay. Pagkagaling pala namin sa park, pinaliguan ko na muna si Saori. Medyo maalikabok nga din kasi sa park kaya kailangan bago sila lumapit kay baby, bagong ligo na sila. Pagkatapos ko nga paliguan si Saori, sinunod ko naman agad si Seichi. Malikot kasi ito si Seichi guys, lapit ng lapit kay baby to kaya kailangan bagong ligo talaga. Pagkapaligo naman ng dalawang bata, nagmerienda naman kami ng sopas. Nagutom din kasi si Saori tsaka si Seichi nung naglaro kami sa may park. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Diyan mata ne. Arigatou gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye.